Ako po sa inyo kung ano yung itsura ng ating inahin na nagwalay. Okay, so kahapon po siya nagwalay. Kahapon tayo nagwalay ng kanyang mga inanak. Okay, so kung makikita nyo po, yung mga puti-puti po dito na basa ay gatas po niya. Yan. Tapos itong dede niya, sobrang tigas. Makikita nyo po, kasi nang dami niyang gatas. O, diba? Kawawa. Hindi pa natin sana iwawala yung kanyang mga anak sa kanya. Kaso nga lang, siya kasi, nagbabasa siya. Meron siyang pig drinker kasi. Tapos, from time to time, pinipindot niya yon. Hindi naman siya umiinom, pero pinipindot niya. Gusto lang niyang mabasa yung floor. Ngayon, pag nababasa yung floor, yung mga biik, syempre, apak-apakan nila yan or mahihigaan nila. So, ang tendency is, nababasa sila. So, ang biik kasi, hindi pwedeng mabasa yan. Kasi, maaari silang magtae. So, meron na sa kanila ang dalawa ang nagtatae. So, ang ginawa ko, winalay ko na sila. Okay? Winalay ko na tinanggal ko na itong inahin, itong nanay nila dito, at tinala ko na dito sa may gestating pen nang sa ganon ay maiwasan nga yung pagkabasa ng kanyang mga anak. Nang sa ganon ay maiwasan din yung pagtatae. So ngayon, naiwalay na natin siya. So wala nang nagbabasa. Dry na always ang kanilang floor. Kaya wala na din nagtatae sa kanila. So hindi natin sila binigyan ng kahit na anong gamot. Ang ginawa lang natin is winalay natin yung kanilang nanay. Kasi nga siya yung nagkukos ng pagkabasa nila. So ngayon, ito na si Mommy F. Sobrang daming gatas na lumalabas. Okay? Kasi dapat ang ginagawa ko kasi dati para hindi ganto kalaki yung dede niya, dede ng mga inahin nating baboy kapag sila ay nagwawalay ay 5 days before tayo magwalay ay be-breeder na tayo. Tinatransition na natin into breeder feeds. From lactating to breeder feeds. Kaso ngayon parang biglaan lang kasi nga napansin ko na excuse me. Napansin ko nga na laging basa yung floor, which is yun na yung nagkukos ng pagkabasa ng mga biik. At mayroon ng dalawa sa kanila na nagtatae. So yun yung iniiwasan natin na may magtae ng matagal sa ating mga biik kasi magkukos yun ng pagkabansot nila. Okay? So sayang naman. So ito ngayon, siya yung nagsasuffer. Pero ngayon, ang ginagawa ko is tipid muna yung pakain at saka grower yung pinapakain ko. Nang sa ganun, din na siya na mag-produce ng milk. Okay? At para din for preparation din para sa pagpapabulog ulit sa kanya. Okay? So, abangan natin yung 3 to 5 days niya kung siya ay maglalande. So, for now, wala pa namang sign. Okay? Itong dalawa, ito, April 30, yung expected date of delivery niya. Ito, May 18. Okay? Si Mommy DJ. So, wala pa. And then, itong ating tatlong fatteners dito ay malapit na din po, ilang araw na lang kasi kukunti na yung feeds nila, yung finisher nila na dapat ubusin. So most probably Friday or Saturday magdi-dispose na tayo sa kanila. Okay, at hopefully meron tayong buyer na kukuha kaagad nang sa ganon ay yung mga biik doon mailipat na din natin. Okay, so yun lamang po ang ating update for this morning. Yung mga biik naman ni Mommy F, marunong na silang kumain kaya walang problema. Okay? So, practice kasi natin dito. Hindi tayo nagwawalay na hindi pa marunong kumain ang kanyang mga anak. Okay? So, nagtayuan lahat ng tenga nila. Okay? Meron silang naramdaman. Okay. So, yun lang po ang ating update for this morning. Maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat.